Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine National Police tiniyak ang kaayusan sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr sa Sabado, pinangangambahang pagdami ng nakawan dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, binabantayan din. Ilang biyahe sa Doha at Dubai, kinansela ng Philippine Airlines hanggang Mayo 1 dahil sa sitwasyon ng seguridad sa Middle East. Tulong para sa middle class sa gitna ng krisis sa langis, kailangan ayon kay Senador Bam Aquino. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay nito bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr sa Sabado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., magtatalaga ng mga tauhan magbabantay sa mga moske, dasalan at mga Muslim community. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga Muslim leader para tiyakin ang kaayusan habang nagsasagawa ng pagdarasal. Inaayos na rin ang daloy ng trapiko sa paligid ng malalaking moske sa bansa. Ang Eid al-Fitr ay 3 araw na pagdiriwang na naguhudyat ng katapusan ng Ramadan, ang isang buwang itinakda ng Islam para sa pag-aayuno at pagsasakripisyo. Bantay sarado rin ng PNP laban sa mga nakawan sa gitna ng pangamba dala ng pagtaas ng presyo ng langis. Tiniyak ni Nartates na hindi magdudulot ng paglala ng krimen ang sitwasyon ng ekonomiya sa gitna ng bakbakan sa Middle East. Gayunpaman, nakahandaan niya ang PNP para panatili ang kapayapaan at kaayusan sa anumang sitwasyon. Batay sa mga naunang obserbasyon ng mga otoridad, dumarami ang mga property crime tulad ng nakawan sa tuwing tumataas ng hindi normalang presyo ng mga bilihin. Maagang nag-abiso ang Philippine Airlines na kanselado ang ilang biyahe nito na papuntang Middle East hanggang 30 ng Abril. Sa isang post sa social media, inanunsyo ng PAL na kanselado ang mga piling biyahe nito papuntang Dubai at Doha. Kinansela na rin ang isang biyaheng Doha to Manila na nakatakdasan ng lumipad sa Mayo 1. Ayon sa flag carrier, ito'y pag-iingat dahil sa sitwasyon ng seguridad dulot ng bakbakan sa Middle East na nagdudulot ng pagkaantala sa operasyon ng mga paliparan at airspace sa rehiyon. Bawat pasaherong apektado ng mga nakanselang flight ay maaaring kumuha ng libreng rebooking o refund o magpa-convert ng travel credits para sa kanilang susunod na biyahe. Maaari ring makipag-ugnayan sa PAL para sa anumang posibleng pagbabago sa kanilang booking. Tiniyak din ng PAL na aalala ito sa mga overseas Filipino worker na naghihintay na makabiyahe papunta sa kanilang mga pamilya o pinagtratrabahuhan. Patuloy namang nakatutok ang airline sa anumang pagbabago sa sitwasyon hanggang makabalik sa normal ang mga operasyon nito. Binigyan diin ni Senador Bam Aquino na kailangan mabigyan ng tulong ang mga nasa middle class dahil sa epekto ng tumataas na presyo ng krudo sa bansa. Ayon sa Senador, kabilang sa middle class ang mga minimum wage earner at maliliit na negosyante na apektado ng oil price hike ngunit madalas na hindi kabilang sa mga tulong ng gobyerno. Kailangan aniya ng pamahalaan na kumilos ng mabilis at maghatid ng mas tiyak na hakbang upang mabawasan ang epekto ng mga pagtaas ng presyo. Saad ni Aquino, kailangan din i-maximize ng gobyerno ang mga available na data at information system upang masiguro na makarating ang mga tulong sa mga tunay na nangangailangan. Dagdag ng Senador, ilan sa maaaring gawin ng pamahalaan ay ang pamamahagi ng fuel subsidy, direktang tulong pinansyal at palakasin ang koneksyon sa supply chain para sa kapakanan ng mga kabahayan at negosyo. At sa balitang pangkalakalan, nakatanggap ang munisipalidad ng Batad ng 7.9 million peso warehouse project mula sa Iloilo Provincial Agriculture Office nito lang Huwebes. May kakayahan ang warehouse na mag-imbak ng nasa 10,000 tigli 50 kilo ng sako ng palay.
May milling facility din ang pasilidad mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ayon kay Provincial Agriculture Office Acting Head Felina Grace Basco, parte ang proyekto ng suporta ng pamahalaan sa kanilang rice program dahil palay ang pangunahing produkto sa Iloilo. Sa pamamagitan ng pasilidad, magkakaroon ng kakayahan ng mga magsasaka na bumili ng palay, gilingin, patuyuin at saka ibenta ito. Samantala, pinalawak ng OTOP o One Town One Product Hub on Wheels ang koneksyon ng mga negosyo sa mas maraming consumer at mamimili sa Ilocos Norte. Inulunsad ang OTOP on Wheel ng Department of Trade and Industry Ilocos Norte sa One Ilocos Sur Food Park sa Bigan City noong Miyerkules. Bumida sa event ang mga produkto ng micro, small and medium enterprises gaya ng chicha corn, banana chips, taro chips, kamote chips, sugarcane vinegar, inabel woven cloth, rice coffee at lemongrass juice. Ayon kay DTI Ilocos Norte Director Amelia Galvez, layunin ng OTOP on Wheels na palakasin ang trade collaboration sa rehiyon at palawakin ang market access para sa mga lokal na negosyo. Bukod dito, isinusulong ng programa ang pagiging mayaman at pagkakaiba-iba ng mga lokal na produkto sa Ilocos Norte. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo na PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.